Naging colorblind itong si Scott Foster nang tinawagan niya ng out of bound itong si OG. Pero si Jalen Johnson naman kasi talaga yung nakatapak sa linya. Glow in the dark na nga yung sapatos ni OG, kulay etchas naman yung sapatos si Johnson na malikmata pa ata tong si Scott Foster. Buti hindi crucial play kundi mayayari yung maalin sa dalawang team. Lamang pa naman ng 10 yung Knicks nung nagkamali si Scott Foster na itabla din ng Knicks yung series 114-98. Triple-double para kay Towns, 20 points, 10 rebounds at 10 assists. Si OG naman 22 points at 10 rebounds. Si Jalen Bronson naman nasa 19 points at 6 assists. Medyo nagkomprontahan pa silang magtatay. Si Mikal Bridges mukhang mawawala yata sa kanya ang starting unit dahil meron siyang 19 minutes, 8 points at 3 out of 4 mula sa field. Nung nilabas kasi itong si Mikal Bridges, nakalamang ng 16 points ang bench ng Knicks kontra sa Atlanta Hawks. Nung Game 3 na outplay ni Kuminga yung second unit ng Knicks habang naglalaro pa si Mikal Bridges. May total lang din siyang 29 points sa 4 na games. Katumbas lang yon ng Game 3 ni Lebron. Inaasahan next game aalisin siya sa starting unit. Kasama din naman kasi niya si Bronson, OG at Towns na mga scorer sa starting lineup. Parang more on defensive Bridges. Sa kakalimitan sa kanya naiiwan yung last rotate ng bola. Sa Atlanta naman, nalimit lang si Jalen Johnson sa 14 points. Si CJ 17 points. Off the bench naman si Kuminga nasa 10 points. Hindi rin pumapasok yung mga tres ng Atlanta. Marami sigurong ang aabutin nitong si CJ McCollum kapag bumalik sa home court ng Knicks dahil sa kanila ngayon ang advantage. Sa game naman ng Minnesota at Denver, nagkagulo na sa court, nagkagulo pa sa mismong bleacher or yung mga fans nagkaroon ng sapakan. Panalo ulit ang Minnesota 112-96, 43 points at 5 3-point shot na may kasamang 12 free throws kay Ayo Dosunmu. Si McDaniels naman mukhang pinag-iinitan ngayon ng Nuggets, naka 12 points, 8 rebounds at 3 assists. Sinugod pa siya ni Nikola Jokic nung itinira pa ni McDaniels yung bola nung tapos na halos yung game. Tinatawanan na lang ni McDaniels si Jokic na para naging KD. If you can beat them, fight them. Si McDaniels, hinaharas ulit itong si Jamal Murray pagdating sa depensa. Hinihila na yung jersey tapos pine-pressure at nawawala kay Murray ang bola kapag nako-corner ni McDaniels. Hindi naman natinag si McDaniels dito kay Jokic. Ang sinabi lang niya sa post-game interview, malaki lang daw. Mukhang mali si Jokic dun. Kahit 16 points ang lamang at 1 seconds na lang yung natitira, nasa kabilang court itong si Jokic. Hinabol niya para awayin lang si McDaniels. Sa unwritten rule ng unwritten rule, kung nagalit man si Jokic, dapat ang sumugod, role player, hindi star player. Merong 1.3 seconds pang natitira kaya na-eject patuloy si Jokic at si McDaniels. Pinahamak pa ni Jokic yung team niya dahil merong mga player sa bench nila ang pumunta sa bench ng Minnesota. Sorry, mali ata ako. Doon si Randle yata yung na-eject eh. Double check ko na lang mamaya. Pwedeng reviewin ng NBA at pwedeng mabigyan ng penalty. Kalimitan kapag playoffs, multa yung binibigay eh. Yung suspension kung regular season. Base kasi sa rule, kapag merong gulo at yung player mula sa bench ng bawat team umalis at sumugot din, subject for suspension. Kaya mali pa rin ni Jokic yun dahil pinahamak niya yung team niya. Yung Minnesota nasa bench lang nila, kaso yung bench ng Nuggets nandun sa kabila. Kaya si Gordon pinipigilan ng assistant coaches na pumunta sa kabilang bench eh. Yung coach pa ng Nuggets, pinaburan pa si Jokic, alam na niyang mali. Reason, unwritten rule daw. Ngayon, posibleng mayari yung mga player ng Nuggets ng written rule. Sa malamang ang penalty ibigay lang dito sa kanila, multa lang eh. Playoffs eh. Kung regular season, malamang suspension yung ibigay. Bad game ulit para dito kay Nikola Jokic. Kahit meron siyang 24 points, 15 rebounds, 9 assists, negative 12 siya sa plus-minus rating dahil nasa 8 out of 22 siya sa field. Si Murray nasa 30 points, 10 out of 25. Lamang na ang Minnesota sa series 3-1, kaso lamang naman ang Nuggets sa players dahil si Donte DiVincenzo na diagnose na merong Achilles tendon injury. Nakuha niya nung first quarter. Mukhang malas talaga ang merong number 0 na jersey. Pang-apat na si Donte na na-injured na merong Achilles tendon injury within 1 year. Last year, nauna si Dame, sumunod si Tatum, tapos si Halidogi na ngayon naging Haliburger na. Si Donte na-injured pa, non-contact. Big part din siya ng Minnesota lineup ngayon. Parang Paul George naman yung nangyari kay Anthony Edwards. Parang lumipat yung tuhod niya sa likod dahil sa paglanding niya.
merong runner knee yung kanang tuhod ni Edwards. Ang na-injured naman ngayon sa Game 4, kaliwa. Kung nagkataong kanan din yung tinamaan dito kay Edwards, malamang nagkaroon siya ng ACL injury. May nabasa pa ako sa Twitterverse hilot lang daw yung katapat ng kay Dante at kay Anthony Edwards. Kaso, yung mga NBA player maraming pera at may pang doktor. Dito kasi sa Pinas, no choice. Ang mahal sa ospital kaya sa hilot na lang lalapit. Yung pinangkimo nga kay Erpat, 5 taong ko pang bubunuin eh. Base kay Dr. Evan Jeffries, kung titingnan yung landing ni Edwards, possible nagkaroon siya ng hyperextend knee. Ang best scenario kay Edwards, magkaroon siya ng bone bruise injury or joint capsule injury. Kalimitan yon tumatagal ng nasa 4 to 8 weeks ang recovery time. Ang pinaka worst case scenario kay Edwards, magkaroon siya ng ACL injury dahil sa severity ng hyperextend ng kanyang tuhod. Pero si Paul George dati, 2 beses lumipat yung tuhod niya sa likod. Hindi naman siya nagkaroon ng ACL injury. Pati rin si Giannis, bone bruise injury ang nakuha nilang dalawa. Kaya ang best scenario ngayon kay Anthony Edwards, magkaroon lang ng bone bruise injury, hindi ACL injury. At kung makalusot agad ang Minnesota sa second round, may chance pang umabot si Edwards kung aabot ang Minnesota ng conference finals.